Hello sa lahat mga kapatid at nandito po tayo ngayon sa ANC sa Malabon kung saan tapos na po tayo mag preach sa Goson. Ayan, at ngayon nandito naman tayo ngayon sa MC sa mall at kasama natin ang mga youth na magpapahayag ng salita ng Panginoon. So ayun, ay si sister. Ayan, at nagbibigay kami ng tracts, syempre. Ito. Nakalagay dito, Acts chapter 2, verse 38 hanggang 39, na kung saan ipinangaral ni Apostle Peter ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at upang tanggapin natin ang kaloob ng banal na Espiritu. So ayun, kasama ko ang mga youth. Nakaka-bless kasi talagang sila na yung nagdadala ng salita ng Panginoon. Mag-street crusade. May katawan ng mga tatay. Ayan, men's department. Kapaligiran, tawa ng patuloy lang tayo umasa sa ating Diyos na siya ang gagala basta tayo ay magtitiwala. Ayan, si Sister Lara May. May babahagi ko, praise God, at kaya sa may Ayan. mga kapatid, ay nananahusap ang ating Panginoon sa inyo, sa bawat isa, na naniniyan lamang po sa bawat sisa ng ating buhay. Ay na maganda sa kapanahunan niyaon, inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanyang puso. Ano ba't hindi matalas ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos sa pasimula hanggang sa wakas. Amen, mga kapatid. So itong mga verses na nabasa ko at papakinggan ninyo mga kapatid, praise God, ay salamat po sa lahat po na nandito at napakapanag po ng bawat isa na nakakarinig po ng salita ng ating Panginoon. Ayan. At ito po ay libre namin itinahahayag po sa bawat isa na napakapanag natin na tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng narinig natin na mensahe ng ating Panginoon na magkaroon po tayo ng Diyos. Ayan, sa lahat ng oras, panahon na tayo po ay hindi kumakalimot doon sa nagbibigay sa atin ng kalakasan, doon sa nagbibigay sa atin ng buhay. Praise God. May babasahin po akong talata, mga kapatid, mga kaibigan, mga katoda, mga bendes, at sa lahat po ng mga tao na naririto. Dito po natin mababasa sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 13. Ayan. Sinasabi po dito mga kapatid, naparito ang isang tao, naparito ang isang tao na sugo mula sa Diyos, na ang kaniyang pangalan ay Juan. Ito'y nakaritang saksi upang kaniyang katotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang katotohanan ang ilaw. Sino ba ang ilaw na ito na tinutukoy, no? Ituloy lang po natin. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kaniya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. Datapwat ang lahat ng sa kaniya ay nagsitanggap at pinagdaladan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayan, napakaganda, no? Sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. At sino nga ba kaya ito, no? Na tinutukoy na ilaw at tinutukoy na pangalan. Na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ayan. Alam po natin mga kapatid na ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang ilaw ng sanlibutan. Kaya po dapat tayo, kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan. Praise God. Kaya po mga kapatid,
ang ating Panginoong Jesucristo na sinasabi dito sa talata na sa pamamagitan niya ay nilalang ang sanglibutan. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng salita, no? Sa pamamagitan ng salita ay nilalang ang mga bagay dito sa sanlibutan. At maging itong sanlibutan, no? Sapagkat ang salita ay siyang ang ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya sa pamamagitan niya ay nilalang itong sanlibutan. Praise God. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. At sino ang sanlibutan na tinutukoy na ito? Ito po tayo. No? Ito yung mga tao. Kaya sinabi ko sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world. Ang ibig sabihin ng word dito mga kapatid, no? Na sanlibutan, ito po yung sangkatauhan. No? Pinatutong ko lang po dito. Hindi po siya makilala ng sangkatauhan, bagkos siya po ay pinatay. Na mababasa po natin sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 3, versikulo 15, na sinabi po doon ni Apostol Peter, at inyong pinatay ang may likha ng buhay, na binuhay naman ng Diyos na maguli sa mga patay. No? So ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo na nakakalungkot po na sa pamamagitan niya ay nalalang ang sanlibutan maging tayo na mga tao. Ngunit hindi po siya nakilala, no, na sanlibutan. Siya na nagbigay ng pag-asa tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na dumamag sa krus ng Kalbaryo. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan mga kapatid. Hindi siya nakilala ng karamihan. Sabi nga ng Biblia, for many are called, but you are chosen. Marami ang tinawag, no? Datapot iilan lamang ang hinirang. So mga kapatid, hindi mapahuli ang lahat. No? Tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sumampalataya tayo sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Na kung tayo ay nalapit na may Diyos sa Diyos, sumampalataya po tayo na may Diyos. Yan. Napakahalaga po ng pananampalataya natin sa ating Panginoon na tayo po ay manatiling tapat na sapagkat ang Diyos ay tapat. Ayan, ang sinasabi naman po dito sa Efeso 4 hanggang 9 po, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kaniya, bago itinatag ang sanlibutan. Ayan, pinili po pala tayong lahat bago na itatag ang sanlibutan. Before the foundation of the world, tayo po ay pinili, no? Bilang susunod na henerasyon. Okay, tuloy po tayo ng basa. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kaniya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ayan, pag-ibig na, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? No? Na mas higit sa lahat, at ito po ang tinatawag na agape love. Agape love means unconditional love. Walang hinihinging anumang kapalit ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nais lamang ng ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya, no, sa kanyang pangalan, at tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban at pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. No? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, mga kapatid, na iwan natin ang ating sarili. Yes, lahat po tayo dito ay naging makasalanan sa ating Panginoon. Before, no, na hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, ay talaga naging makasalanan tayo. Datapwat, ang ating Panginoon Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng kanyang habag, ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, tayo po ay inabot. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ako'y pumarito hindi sa mga matutuwid, kundi sa mga makasalanan. Taas po ang kamay ng bawat isa na nagsasabi na hindi siya naging makasalanan. No? Lahat po tayo ay naging makasalanan sa ating Panginoon. But that was before, but not now. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagsakripisyo na ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay naligtas. Tayo po ay nagkaroon ng pag-asa na makamit ang kanyang pangako tungo sa buhay na walang hanggan. Yun po ang biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa na sumasampalataya sa kanyang pangalan.
Kaya po mga kapatid, huwag natin i-condemn ang ating sarili na tayo ay naging makasalanan sa Panginoon kaya hindi na natin magawa na lumapit sa Kanya. Alam natin na ang ibig sabihin ng kasalanan o pagkakasala, ito po ay pagsalangsang sa kautusan na nagsiseparate between you and God. Sineseparate ang tao. Yung kanyang relasyon sa Diyos na nagkakaroon ng isang malaking gap na tingin natin ay nahihiwalay na tayo sa ating Panginoon dahil sa kasalanan. Yung ba nagagawa ng kasalanan, mga kapatid, kaya huwag naman mangyari na ang bawat isa sa atin ay nabuhay pa sa kasalanan. Kung tayo po ay patay na sa kasalanan dahil sa katwiran, paano pa tayo mabubuhay pa riyan? Kaya nga po, ipinamamanhid na salita ng Diyos, na tayo po ay mabuhay ayon sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po tayo ng basa. Sa 5, sinabi po dito na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkakapugpog na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban. Tuloy tayo. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya na sa atin ay itinagkaloob na masagana sa minamahal. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sa 7, sinabi po na sa kaniya ay mayroon tayo ng ating katagusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayun, sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumanag sa krus ng Kalbaryo. Sa nagpapatawad ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal naming taga-Malabon, mga katoda sa lahat po na nandito, huwag po natin kalimutan na ang ating Panginoong Jesucristo ay pinagkaloob niya ang kanyang sariling buhay para sa lahat ng mga makasalanan. Ang tanging nais ng ating Panginoon, mga kapatid, na ang bawat isa ay hindi mapahamak, kundi magsisi sa kanilang mga kasalanan. Tuloy po tayo sa 8, sinabi ko na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan, na pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban. Ayan, sinasabi na po ng Biblia kung ano po ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Ayon sa kaniyang minagaling na pinasiya, na pinasiya niya sa kaniya rin. Yeah. So yun po ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya at tayo po ay kuminana sa Kanya, na sumampalataya tayo sa Kanyang pangalan, sapagkat sa biyaya tayo po ay naligtas, hindi sa mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Datapwat ang pananampalataya na ito po ay nagpuproduce ng mga mabubuting gawa sa pamamagitan ng pagtalima sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Now, tuloy po tayo sa mga taga-Episo. Ayan, kapitulo, ito, sa 8, sinabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, sa pamamagitan pala ng pananampalataya, ang tao ay maaaring maligtas. Hindi po pwede na tayo po ay maliligtas muna bago ang pananampalataya. Obey before you complain. Yun po ang sinasabi. No? Iba nga kailangan manampalataya muna tayo. Magkaroon muna tayo ng pananampalataya para tayo po ay maligtas. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon, na sinasabi dito na sa pamamagitan ng ating pananampalataya tayo po ay naligtas. Ayan. Maaari ba na maligtas ang walang pananampalataya sa ating Panginoon? Sapagkat sinasabi po na tayo po ay kailangan sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sapagkat tayo kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran.
na dapat nating nilalakaran ang katwiran ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, mula sa mga apostol na nangaral na salita ng ating Panginoon, na tayo rin naman ang sumunod ng mga henerasyon upang ipangaral ang salita ng Diyos sa bawat nilalang dito sa sanlibutan. Sapagkat ang kaligtasan, ito po ay libre at hindi po ito nabibili ng anumang halaga. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, ganun na lamang kalawat para sa atin na mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, hinihikayat po namin ang bawat isa na tayo po ay manatili na nakikinig na salita ng ating Panginoon. Dapat hindi lamang tayo manatiling tagapakinig lamang, kundi tayo po ay maging tagasunod din naman, mga kapatid. Sapagkat ang nais ng Panginoon, ang bawat isa ay maligtas. At ayaw ng Diyos na ang sino man ay magpahamak, kundi ang bawat isa ay magsisi. Kaya po mga kapatid, maging ano naman sa harapan ng Panginoon. Maging ikaw man ay dukha, maging ikaw man ay mayaman, maging ikaw man ay alipin o laya, tatanggapin ka ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kung nagtatangi ang tao, kasi ang Diyos ay hindi po nagtatangi, mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung tayo ay magkakaroon ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban, mga kapatid, tayo po ay maliligtas. Kaya po ang kaligtasan, hindi po bukas, hindi po sa susunod na araw, kundi ang kaligtasan ay ngayon na ipinahahayag ang salita ng Diyos na kung sino man ang tatanggap sa kanyang salita ay maliligtas. Na kung sino man ang tatalima sa kanyang mga salita ay maliligtas, sapagkat ang kaligtasan ay ngayon. Kaya po ganun na lamang, mga kapatid, kahalaga sa ating buhay ang magkaroon ng pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon, na dapat ay nakikilala natin kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Hindi maaaring magkaroon tayo ng pananampalataya ngunit hindi natin nakikilala kung sino ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Napakahalaga po ng ating relasyon sa ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang relasyon natin sa Diyos, na tila baga tayo po ay naghuhukay ng isang malalim na pundasyon. At ang pundasyon na iyon ang nagsisilbing pananampalataya natin, na anumang dumating na unos, anumang dumating na discouragement, anumang dumating na mga problema, pagsubok sa ating buhay, ay mananatili tayong nakatayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, tayo po ay manatili sa salita ng ating Panginoon. Napakapalad natin na tayo nakakarinig ng kanyang mga salita. Napakapalad natin na tayo nakinikilalang nag-iisang Diyos na tunay, nag-iisang Diyos na buhay, nag-iisang Diyos na nakakarinig, nakakakita at kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya po ano ang sabi ng mga apostol? Sa Luke chapter 24 verse 47, na sa kanyang pangalan ipapangaral ang pagsisisi at pagpapatawad. Sa pangalan nino, basahin natin ang mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, na sa kanyang pangalan o walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Sa pangalan nino, basa po tayo sa mga gawa, Kapitulo 2, 38, na sinasabi po doon, magagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaninong pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Para saan? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Upang ano? Upang tanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Praise God. Nangyari ba ito sa mga apostol? Yes. Saan natin mababasa? Sa Book of Acts, no? During the day of Pentecost, sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. Hindi maaari, mga kapatid, hindi maaari na ang isang mangangaral na nagdadala ng salita ng Panginoon ay hindi puspos ng banal na Espiritu.
sapagkat ang Biblia, ang salita ng Diyos ay tinasihan ng ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng tinasihan? Hiningahan ng kanyang espiritu, mga kapatid. Kaya ang Biblia o ang salita ng Diyos, ito po ang pinakamata ng ating buhay. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, walang magiging direksyon ang ating buhay, mga kapatid. Kung wala ang salita ng ating Diyos, wala tayong magiging guidelines sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ito ang mapa ng ating buhay upang tayo po ay magkaroon ng direksyon na makalakad sa kanyang katwiran. Amen. Kaya napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay mayroong kinikilalang Diyos. Napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay mayroong pananampalataya doon sa nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Ano ang sinabi? Ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang alagad? No? Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Datapot katotohanan sinasabi ko, na ang sino mang hindi pa sa akin nakakita ngunit sumampalataya ay mapalad. Sino ito? Tayo. Tayo na hindi pa nakakita sa Diyos ngunit nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sa kapanahunan at sa di kapanahunan, tayo po ay kumilos upang sundin at ganapin ang kalooban ng ating Panginoon na siya rin naman ginawa ng mga unang mananampalataya ng mga apostol. No? Magkaroon tayo ng tapat na pananampalataya sa Panginoon na huwag tayo mabuhay sa dating nakaraan natin. No? Yung mga isipin, no, naging tali sa problema, tali ng mga suliranin, tali ng pagka-stress, ng pagka-depress, tali ng anumang mga bagay na kanilang kinabibisihan. Kapatid, tayo po ay tunay na pinalaya ng ating Panginoon at tayo po ay hindi nakagapos doon sa pagkakasala. Tayo po ay tunay na malaya sa pamamagitan ng banal na dugo na dumanat sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na binigyan niya ang kaniyang buhay. No? Kaya po tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa bawat isa sapagkat nasusulat, no, sa two great commandment na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa nagtanong sa kaniya kung ano ang dakilang utos ng Diyos. Ano ang unang dakilang utos ng Diyos? Iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Iyon ang unang utos. At ang ikalawa na dakilang utos ay ganito: iibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. At dito na uuwi ang buong kautusan. Praise God. Kaya nga po ang pag-ibig ay mananaig magpakailanman. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ito po ay walang katapusan, walang hangganan. Doon sa mga tao na lumalapit sa Kanya, ay pinagkakalooban niya ng kahabagan. At sa pamamagitan ng Kanyang pagpapatawad, na minsan tayong pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo po ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Silyado tayo ng dugo ng ating Panginoon. Kaya't meron tayo na meron po tayong authority, no? Meron tayong authority sa pamamagitan ng kanyang pangalan na tayo po, no, ay makapagpagaling. Tayo po ay magagawa natin ang mga bagay na imposible para sa tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na anuman ang hingin natin sa kanyang pangalan, ayon sa kalooban ng Panginoon ay siyang ipagkakaloob sa bawat nagsisihingi sa Kanya. Ano sabi ng Biblia? Ang mahanap ay makakasumpot at ang kumakatok ay pagbubuksan. Kaya po, nang ibinigay ng ating Panginoon ang Kanyang kautusan, marapat lamang na dapat natin itong sundin. No? Dapat lamang na tayo po ay tumalima sa Kanyang kalooban. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Mababasa ba natin yan sa Biblia? Yes. No? Sinasabi po kung ano ang pag-ibig sa Diyos. Paano ba natin iibigin ang Diyos? Ayon po sa Juan, Kapitulo 3,
versikulo 5, na sinasabi doon, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na na ating tuparin ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ayun, hindi pala mabibigat ang utos ng ating Panginoon. No, kaya po tayo mga kapatid, kung magkakaroon tayo ng tapat at tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po magiging mabigat para sa atin ang pagsunod sa kanyang kalooban. Sapagkat para lang yan sa love life, no? Ang lalaki kapag manliligaw sa kanyang napupusuan na babae, gagawin niya ang lahat ng effort, gagawin niya ang lahat ng mga bagay na kahit mahirap para sa kanya. No, walang nagiging anumang balakid, walang anumang nagiging mahirap para sa kanya. No? Masunod lamang ang kalooban ng kanyang iniirog. Ganun din na sa ating Panginoon. Kung iniibig natin ang ating Panginoon, no? Wala tayong nakikitang anumang hadlang. Wala tayong nakikitang anumang balakid, no? Sa pagsunod natin sa kalooban sa ating Panginoon. Praise God. Kaya po mga kapatid, ini-encourage po namin ang bawat isa sa lahat po ng mga katoda at naririto na nakakarinig po na salita ng ating Panginoon. Wala pong ibang hangad ang ating Panginoon kundi tayo po ay maligtas, mga kapatid. Ganun tayo iniibig ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga makasalanan. Sinong tao ang makagagawa noon, mga kapatid, na ibibigay niya ang kanyang sariling buhay para sa lahat? Hindi matatawaran kailanman ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin yan. Kung tayo po ay pinabanal sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay mamuhay ng may kabanalan ayon sa kanyang mga salita, sapagkat ito ang nagdidikta sa ating buhay, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na dapat po nating nilalakaran ang kanyang katwiran. Katulad po ng ipinapangaral ng kanyang mga alagad ng mga apostol na sa kapanahunan natin ngayon ay patuloy nating ipinapangaral ang mabuting balita ayon sa nasusulat, no, ng kanyang mga salita. Kaya nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo sa po ang namagitan sa mga taong makasalanan upang magkaroon ng pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Datapwat dahil sa dugo ng ating Panginoon, tayo po ay pinabanal. Tayo po ay nakalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Magkaroon po tayo ng tapat at tunay na pananampalataya na hinalintulad sa isang ginto na ito'y nadadarang sa apoy, na kung ito man ay magbago ng kulay, ang gintong ito ay hindi tunay na dalisay. Datapwat kung tayo po ay hindi nagbabago ang ating pananampalataya, ang ating pananampalataya ay sakdal at tunay sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid, sa lahat po ng mga katoda, lahat po ng mga vendors, at sa lahat po ng mga dicer ng MC. Kayo po ay aming binabati ng isang magandang hapon sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagtatapos po ay ibinibigay ko po ang pagkakataon kay Tatay Boy. Ayan, sa aming elder.